Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Good day, naimbag aadlaw. Ang pag-uusapan natin sa araw na ito ay patungkol sa asignaturang kontekstualisadong komunikasyon sa Pilipino o mas tinatawag na COMFIL. Bago ko umpisahan ang aking ibabahagi, nais ko munang ipakilala ang aking sarili. Ako nga pala si Glyza Mi Castillo, taking Bachelor of Elementary Education Class 2. Ano nga ba ang matututunan natin bilang mag-aaral sa asignaturang kontekstualisadong komunikasyon sa Pilipino o mas tinatawag na COMFIL? Bilang mag-aaral at napag-aralan ng asignaturang ito, ang aking natutunan ay ang komunikasyon, pakikipagkomunikasyon, paggamit ng wika, at ang pagkakaiba ng Filipino sa Pilipino. Komunikasyon o pakikipagkomunikasyon ang unang tumatak sa aking isipan nang mapag-aralan kong asignaturang ito, kontekstualisadong komunikasyon sa Filipino. Kung ating mapapansin, agad nating mababasa o makikita ang salitang komunikasyon sa pamagat ng aming asignatura. Bilang mag-aaral at napag-aralan ng asignaturang ito, aking natutunan na ang komunikasyon ay may malaking ambag sa atin bilang tao, lalo na sa aming mag-aaral, sapagkat ang komunikasyon ang nagiging dahilan o paraan upang makipag-ugnayan tayo sa ibang tao. Sa komunikasyon, maipababatid natin ang ating opinyon, nararamdaman at saloobin at mga ideya na nais nating iparating sa ibang tao. Natutunan ko na kung wala ang komunikasyon, paano na nga ba tayong mga tao? Paano na kaming nag-aaral sa paaralan sa panahong ito? Kung walang komunikasyon, paano tayo magkakaintindihan at magkakaunawaan at magkakaroon ng ugnayan sa bawat isa? Natutunan ko din sa asignaturang COMFIL na may madalawang uri ng pakikipagkomunikasyon. Ito ang verbal at di-verbal. Pag sinabi nating verbal, ito yung pakikipagkomunikasyon mo sa ibang tao sa pamamagitan ng pakikipag-usap, pakikipagkwentuhan, pagtatanong ng mga bagay na nais mong malaman. At pagdating naman sa di-verbal na pakikipagkomunikasyon, ito ang paraan na paggamit ng body language, sapagkat wala kang kakayahang makapagsalita at sabihin o ipabatid ang nais mong sabihin sa ibang tao. Gagamit ka ng body language na kung saan gagamitin mong iyong pagtingin, pag-amoy, pandinig at paghawak upang maisaad ang iyong nararamdaman sa ibang tao. Mahalagang pag-aralan ang pakikipagkomunikasyon upang alam mo ang makibagay o makisalumuha sa ibang tao. Pero dapat sa pakikipagkomunikasyon, alam mo ang mga bagay at mga hindi dapat gawin sa ibang tao. Alam mo yung mga bagay na makakabuti at makakasama sa ibang tao. Kung nakakasakit ba ang mga sinasabi mo o mga pinaparating mo sa ibang tao. Dapat maging aware ka sa lahat ng bagay na binibitawan mong salita sa ibang tao at sa mga gawaing isinasagawa mo. Tandaan, ang pakikipagkomunikasyon ay mahalaga, kaya dapat gamitin natin ito sa tama. Isa pang natutunan ko sa asignaturang kontekstualisadong komunikasyon sa Pilipino ay ang patungkol sa wika. Wika, ito ang ginagamit natin na pakikipag-ugnay sa ibang tao. Ito ang mga salita na ating binabanggit mula sa ating mga bibig na lumalabas sa ating mga bunganga upang tayo ay magsaad ng mga opinyon o ideya sa ibang tao. Tayong mga tao ay merong sari-sariling wika na kinamulatan at kinagisnan. Hindi tayo pare-pareho ng wikang ginagamit bilang mga tao sapagkat meron tayong ibang wika na alam at ang iba'y hindi natin alam. Sapagkat maaari naman natin itong pag-aralan. Pero pag napag-aralan natin ang iba't ibang wikang ito, dapat hindi natin makalimutan ang ating wikang kinagisnan. Sa amin bilang Pilipino at bilang taga rito sa Pilipinas, ang wikang aming kinagisnan ay ang wikang Filipino o Tagalog. Dito,
maipababatid namin ang aming salita sa pagpapaunlad o pagpapaintindi sa ibang tao. Maaari namin itong ibahagi o ituro din sa mga taong hindi nakakaintindi ng aming salita at ganon din sa ibang taong may ibang wika na pwede nilang ituro sa amin. Natutunan ko din sa asignaturang ito na merong dalawang antas ang wika. Ang dalawang antas ng wika, ito ang formal at informal. Pag sinabi nating formal, ito yung pakikipag-komunikasyon mo o pakikipag-usap mo sa ibang tao na mayroong malalalim na salita. Malalalim na salita o mga seryosong salita. Sa formal, ito'y ginagamit din sa pakikipagpaligsahan sa harap ng entablado. Halimbawa na lamang sa talumpati, balagtasan, speech, at debate. Itong formal, ito'y seryosong usapin at hindi dapat gawing biro sapagkat ito'y may mga matatalinhagang salita na dapat nating bigyang pansin at pahalagahan. Ganun naman sa salitang informal naman, ito yung mga salita natin sa ating bahay, kung paano tayo makipagkomunikasyon sa ibang tao. Sa madaling salita, ito yung parang salitang kanto, yung pang-araw-araw nating nilalabas sa bunganga natin, pang-araw-araw na pakikipag-usap natin sa ating pamilya, kaibigan at sa ating mga kapwa-tao. Ang wika ay dapat pahalagahan natin lalo na tayo'y isang Pilipino. Pahalagahan ang wikang Filipino. Huwag nating gawing biro. Kung meron man tayong matuklasan o mapag-aralang wika, dapat hindi natin makakalimutan ang wikang ating kinagisnan at ating kinamulatan. At sa aking pagtatapos, nais kong ibahagi ang aking huling natutunan sa asignaturang Kontekstualisadong Komunikasyon sa Pilipino. Ito ay ang kahulugan ng Filipino sa Pilipino. Maraming mag-aaral at mamamayan ang nalito sa kahulugan ng Filipino at Pilipino at inaamin kong isa na din ako doon. Dahil sa asignaturang Kontekstualisadong Komunikasyon sa Pilipino, naliwanagan at mas nalaman ko ang kahulugan ng Filipino sa Pilipino. Nalaman ko ang pagkakaiba ng dalawang ito. Ang Filipino pala, ito ang wikang pambansa ng mga Pilipino. Ito din ay tinatawag na Tagalog na kung saan ito ay isang uri rin ng dialekto. Pero bilang mga Pilipino, maling sabihin na ang wikang pangbansa ay Tagalog sapagkat sa mga Pilipino o kaming mga Pilipino, ang aming wikang pambansa ay ang wikang Filipino. At ang Pilipino naman ay ang mga nakatira sa Pilipinas, ang mga taong nakatira sa Pilipinas. Ako ay isang Pilipino. At lubos akong nagpapasalamat sa asignaturang COMFIL sapagkat mas pinaintindi niya sa akin ang pagkakaiba ng Pilipino sa Pilipino at mas pinalawak niya pa ang aking kaalaman at dinagdagan ang aking mga dapat matutunan na maaaring gagamitin ko pag ako'y naging isang ganap na guro na. Ito lamang po ang aking natutunan sa asignatura ng Kontekstualisadong Komunikasyon sa Pilipino. At akin pang mas aalamin at mas uunawain ang mga susunod na dapat ibahagi ng asignaturang ito. Good luck and God bless!